Okay, so subukan natin paiksin itong belt na to. Actually, ang alam kong gawin, ginawa ko, binutasan ko na siya dito eh. Pero with the access to YouTube now, hindi pala dapat, well obviously dinesign ito, ginamitan na ng engineering yan eh. So dapat pala, hindi mo siya dapat butasan dyan. Para magkasya, ginawa ito universally. So obviously, in-anticipate na yung pinakamalaking bewang. Although meron namang mga maiksi na belt talaga. Pero ito kasi sinukat na. Pagka yung iyong pantalon, yung kanyang suksukan dito ng belt, diba? May mga parang slot dyan. Ito, dinesign na siya na eksakto para pagka nakasuot sa'yo, hindi siya masagwang tingnan or mayroong sobra na nakalawit. Ang tamang paraan para paiksi yung belt, it's actually engineered na kailangan dito mo siya putulin o bawasan. So, tatanggalin lang itong screw na to, tapos babawasan mo siya, depende sa sukat mo. So in my case, ay 31.5. Pinakita ko na kanina yung sukat ng aking bewang. Kasi tingin ko medyo lumiit lalo yung bewang ko eh. 30.5 inches. Ang gagawin ko, babawasan ko siya from here. Lagyan na lang natin ng may tibang mamaya. Yung so sinukat ko siya ng ganito. Yun ang challenge ko. Paano natin isasakto na andito yung para sumakto siya dito. Para pag sinukat. Susot nga tayo ng pantalon para pag nakasuot siya, laki ng sobra. Pag nakasuot siya sa damit, nakaganon, pangit tingnan. So I think ang gagawin dito,
Obviously, dapat tumapat siya dito. Okay, so alam ko na. Ang ibabawas ko ay bali, i-anticipate na lang, ganito kahaba. Dito na sa second na butas, or at least yung allowance. At least 5.5 inches ang kailangan bawasan, ibawas. Ito natin siya kakat. Tapos ang butas ay hirap talagang sukat. Pag hindi SI, sabi tayo na English unit. So that's around 24 mm. So mula dito, 24 mm nandito yung butas. Kulay blue, hindi makita. Anyway. Matalim naman to eh. So, dapat lang natin siya. Ano na lang natin ito para din naman siya. Kahit binili lang sa Shopee yan eh. Pangit din naman ng may sugat, diba? Yan. Silyo na lang siguro. Huwag ang kutsilyo. Ano na? Sa mga leathersmith, meron silang gamit din talaga ng ibang butas ng ganito eh. Markaan na sa likod.
Balintaitan. Hindi naman kailangan ano, maganda yung butas. Patago naman yan eh. Diba? Okay. So yun. Patakan na lang natin ng konting maitiban para hindi malaglag. Maitiban pa si rolling ball dito eh. Dito natin. Okay. So, from here. Saan ba yung front side? Either way. Right? Parang siyang orientation. Dito na lang kasi nakabakat na ito eh. Mukhang ito yung harap niya dati. So, yun. Ito naman. So, ito ay nasa ibabaw. Kasi kailangan itago yung ano eh. Aesthetic ba? Okay, let's put her in. Yes. Kaya yung binutasan ng maayos kasi haharang siya. Kaya kailangan butasan ng maayos. You know, kahit na engineer na tayo, talagang every day is an opportunity to learn. Kahit simpleng bagay lang na ganito. Meron tayong natututunan. Hindi lahat. Kaya nito, simpleng bagay lang pero mali yung approach nila. Ginagawa ko. Ganito lang pala dapat kasimple. Simple nga ba? Ulitin na natin lahat ng tools na meron tayo dito. Kailangan lang kasi lumusot ito eh. Makapal na dahil dito sa ano ng bobler. Level niya. Dapat ganyan. Tapos mo ganyan. Okay. One more try. Yan. Yung kung kita na siya. Dapat tumusli lang. Gagawin natin, papatakan na lang natin ito ng Pinoy pandikit. Sa ano mo yata nung nabibili ko yan? Doon sa malapit sa Mount Tinapay. Nagagamit.
Problema sa mga ganito, pag ginamit mo, wala na. Natutuyo na. Itasin mo natin. Sponsor natin ngayon sa Pinoy Pagdikit. Okay, para natin ang konti. Yan. Siguro yan. Then, screwdriver natin. Okay. Yun. Yung sobrang higpit. Hindi na makaikot yung ano. Yung tendency eh. Parang tingin mo dahil tornilyo, higpitan mo agad ng sagad. Which is hindi dapat. Okay. Tuloy. Okay. Yan. Okay. Okay na siya. Ito yung nabawas. So, hindi siya napangit tingnan kung ito eh nalaman natin ng maaga. Anyway, testing natin. Yun. May shorts kasi ako, pero dito yan. Yan. Sakpang sukat. Yan. So, di ba? At least hindi na siya, ano, hindi siya sobra dito pangit tingnan. Yun. Okay na.